Hello mga ga, ito na po yung ating 500 grams na flour ng ating OB cheese botsy balls. Pritong tinapay na pwede talaga nating pagkakakitaan at madaling gawin at masang mano-mano. Yes mga ga, ito po kadami yung magagawa natin at gagawa lang po tayo na simpleng masarap na palaman. Kaya umpisahan na po natin. So mga ga, unahin po nating gawin yung ating dough. Yung ating mga ingredients ay nasa video screen lang po natin para mapadali lang po yung ating video. Sa ating harina ay gagamit lang po tayo dito ng all-purpose flour. Kung walang all-purpose flour ay pwede naman yung first class flour or bread flour. At kailangan lang po natin dito ng 3/4 cup na tubig at tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unting-unting basain yung ating harina. At ilagay na yung ating margarine at pwede din tayo ditong gumamit ng shortening or di kaya butter compound or di kaya pure butter. Hindi po tayo magkapareho ng brand na ginagamit po natin na harina kaya tansyahin nyo lang po ang inyong tubig. Ang kailangan po natin dito na dough ay mababa lang yung hydration na yung hindi masyadong malambot at hindi din masyadong matigas. Ito lang po yung consistency ng ating dough mga ga. At masahin lang po natin ito ng mano-mano ng nasa 15 to 20 minutes. At kung meron naman kayong spiral mixer or di kaya dough roller ay doon nyo na po ito masahin para hindi na po kayo maghirap pa. At ito na mga ga yung ating dough. Minasa ko lang po ito ng 20 minutes. At yung ating dough na ito ay i-rest ko muna ng 40 minutes. At habang pinapahinga pa natin yung ating dough mga ga ay magtimpla na tayo ng ating palaman. So dito, tunawin lang po natin yung 100 grams na unsalted butter. Kung wala kayo nito mga ga, ay pwede na lang yung margarine. At mura lang naman ito mga ga, yung ating unsalted butter. At pag natunaw na yung ating unsalted butter, ay ilagay na po natin yung ating 1 cup na brown sugar. At pakuluan lang po natin ito mga ga, ng kaunting kulo lang po. At pag ganito na, ay isunod na natin ditong ilagay yung 1 1/2 cup po natin na third class flour. Yes mga ga, dapat ay third class flour po talaga yung gagamitin natin dito or di kaya cake flour kung walang third class flour para po ay hindi matigas or hindi dry po yung ating palaman sa loob. At haluin lang po natin at kaunting luto lang po sa ating harina ay pwede na natin ilagay or i-transfer sa ating bowl. At dito ay naglagay lang po ako ng OB flavor at naglagay pa din ako ng food color na OB violet para po ay lumabas talaga yung kulay violet po talaga ng ating palaman. At lagyan po natin ng 1/2 cup na grated cheese. Ordinary cheese lang po yung gamit ko dito mga ga. At haluin lang po talaga natin ito hanggang sa mag-firm na po yung consistency ng ating palaman. At mga ga, habang hinahalo po natin ito ay mainit pa po yung ating palaman ha. Ingat po kayo, pwede po kayong mapaso nito sa paghalo. Kung hindi nyo pa kaya yung init ay gagamit lang muna kayo ng spatula. Pag kaya nyo na po yung init ay saka nyo na po haluin gamit po yung ating kamay. Mix lang po talaga natin hanggang sa maging ganito na mga ga yung consistency ng ating palaman. Itong nakikita po natin na mga kulay puti, cheese po yan mga ga. Ayan po yung ating palaman, malagkit siya na mabango at masarap talaga mga ga. Balutin muna natin ito para hindi po mag-dry. Sa ating recipe ngayon ha, kung gusto po ninyong gumawa dito ng 1 kilo, ay dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients. At ito na mga ga yung ating dough. Pagkalipas ng 40 minutes, medyo malambot na siya, pwede na po natin itong putulin. At putol ko lang ito sa 25 grams. Kayo mga ga, ay depende na ho yan sa inyo kung ilang gramo yung gusto po ninyo na putol dito. Pagkatapos po natin itong putulin, ay lagyan na po agad natin ng palaman. Ang timbang po ng ating palaman ay 25 grams din. Kung ilan po yung timbang ng ating dough, ganun po din yung timbang ng ating palaman. At isarado lang po talaga natin yung ating dough para hindi naman lumabas yung ating palaman pag ito'y ating lutuin na mamaya sa mantika. At shout out muna tayo kay Ma'am Manuela Macabengkil from Samar. At kay Ma'am Michelle Marciano from Malunay, Quezon. At mga ga, pag natapos na po natin itong mailagyan lahat ng palaman, ay basain po natin ng tubig yung ating dough para dumikit po dito yung ating sesame seeds. At shout out naman kay Ma'am Mariam Pasigna from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong lahat at pa-comments naman po mga palangga para sa susunod ay ikaw naman po yung ating i-shout out sa sunod na video. At mga ga, pagkatapos po natin na mailagyan lahat ito ng lunga ay lutuin na po natin ito agad mga ga sa mainit na mantika. At lutuin po natin ito sa katamtaman lang po na apoy ng ating kalan para hindi naman masunog at nang lutong-luto talaga yung ating bots. Lutuin po natin ito hanggang sa ito'y mag
golden brown. At mga ga, ito na po yung ating botsi. Para maganda tingnan ay gumamit po ako dito ng 2 ounce ng cupcake liner. At para hindi naman mapagkamala na binangkal, kasi hindi naman ito binangkal, ay lagyan po natin ito ng design sa ibabaw. Gumamit lang po ako dito ng ube flavor na jersey na condensed creamer. Mga ga, pag ito'y inyong masubukan ay talagang hindi kayo magsisisi kasi ito ay masarap, madaling ibenta at ang bintahan nito ay nasa 8 to 10 pesos. At mga ga, yung ating pandan flavor na ito ay sa susunod na video ko po ito i-upload ha. Iba naman po yung proseso dito sa paggawa po natin ng masarap na pandan flavor po dito sa ating pandan filling. Masarap na mabango na malagkit yung ating palaman at ubing-ube flavor yung ating palaman. Sana may natutunan at sana ay masubukan po ninyo yung ating recipe na ito para din kayo ay kumita. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.